Ma'am, pakikwento naman paano po nakuha sa inyo ang inyong motor? Bali, ano po yun, pumunta po si Sir Apo, yung pinaka-friend namin na police. Ano talaga siya? Ano po yung pangalan, ma'am? Jonel Abaro po. Jonel Abaro. Yeah, Jonel Apaso Abaro. Kumpare po talaga namin siya. Okay. Then, syempre, bumisita siya dun sa lugar namin, sa may Cubao po. Tapos, ang sabi lang niya is, pahiram ng motor kasi yung motor namin, pinapapinturahan daw. Parang ganun, pinaparepaint yung Hindi niya motor. magamit muna. Oo, hindi niya magamit. Pero ibabalik din niya, same day, gabi. So, alam namin, mabilis lang. Okay lang, pairam. Tsaka kaya kaibigan po namin eh. So, tiwala kami sa kanya na ibabalik niya kagad yung motor. Malapit ba po siya sa inyo nakatira, ma'am? Hindi po, tiga South Caloocan po siya. Okay. Nung gabing yun, hindi niya na binalik, ma'am? Nung gabing po yun, syempre minessage namin kasi nag-promise siya na bibigay niya ng gabi. Tapos sabi niya, pasensya na pare-mare, matatagalan, pwedeng bukas na lang kasi medyo na may something lang daw, may problema. So hindi na namin pumayag kayo? inungkat. Yes po, pumayag naman kami. Okay. Nung pumayag kayo na bukas na lang, nagbigay ba kayo eksaktong oras na ibalik mo ng ganitong oras? Wala naman po. Wala. Siyempre, nung patapos na yung araw, minessage niyo siya. Saan na Yes yung motor ko? po, nasan yung motor, tama. Ano po sagot niya doon, ma'am? After nung day na dapat ibabalik niya, hindi siya muna nag-reply agad. Kinabukasan na ulit siya nag-message. Ano po ang sinabi? Tapos sabi niya, pasensya na pare. Tapos ibabalik ko, promise, pagbigyan niyo na ako. Basta ganun lang ulit po. Basta sabi niya lagi bukas. Palaging bukas. At sa kabutihang loob ninyo, of course, pinayagan Opo, niyo. hindi na muna namin. Pero sinabihan na namin siya kasi yung motor na po yun, source of income din na kasi namin. Okay. Ginagamit din po yun ng partner ko as yung pagbiyahe-biyahe. Okay. So, kumbaga naabala na kami. Pero sige, dahil kaibigan ka namin, pagbibigyan ka namin. Okay. So, ang kausap pa lang po niya yun sa chat is yung partner ko kasi lalaki to lalaki. Tapos hanggang sa dumating na naman yung kinabukasan, hindi na naman siya nag-reply. Ako na yung nag-message sa kanya. Sabi ko, pare, nasa na yung motor kasi nangako ka. Tapos ayan na naman, pangako na naman niya. Last Humingi na to. na naman Opo, ng isang last na araw. daw to. Last na, babalik ko ng Friday sa'yo ng gabi. Nung Friday ng gabi, ma'am, Okay. wala ko na nangyari. Yes, yun po. So, dumating na naman yung Friday, wala na naman siya. Doon ko na siya minessage. Pare, usapan natin ganitong araw. Medyo abala ka na kasi talaga sa amin. At hindi na siya nag-reply? Wala na po. Wala na. Ang nakausap ko na po after niya, kasi hindi niya na kami pinapansin, yung live-in partner niya na. Siya na yung nag-update sa akin. Okay. Nalaman niyo ba kung nasaan na ang motor, ma'am? Nasa possession niya pa kaya itong motor? Ayun nga po. Kasi sir, ang nangyari, hindi ako nire-replyan na ni Sir Jonel, ni Abaro. Ang nagme-message na sa akin yung live-in partner niya. Ayoko rin naman po kasi ma-stress yung Tama live-in naman. partner niya kasi kapapanganak lang din, like me. Ang ano na kasi, sabi, Mare, si Jonel daw walang dalang motor. Oh, So sabi ko, asan yung motor? Asan yung motor? Tapos biglang sinabi niya, Mare, nasanla yung motor mo. Sinanla niya yung motor ko. Tapos sabi ko, so anong gagawin ko? Parang hindi ko naman problema na sanla. Pwede bang tayo yung kumausap dun sa nagsanlaan? Pero kasi police din daw yung pinagsanlaan. Kilala niyo po itong police Hindi ito? po. Yun nga po, ang promise sa akin nung live-in partner niya, ibibigay niya sa akin yung pangalan nung pinagsanlaan. Kasi syempre, pwede ko siyang tanungin, bakit nasa yung motor, tinanggap mo, pangalan ko yan, hindi naman kay Jonel yan. At nabigay yung pangalan? Hindi. Simula after po niya noon, tawagan ako, hindi niya na rin ako pinansin. Hanggang ngayon, ma'am, wala pang contact itong live-in partner ni Patrolman Abaro? Wala din, sir. Tapos Wala na pinuntahan po namin sa bahay nila kasi nagtatry namin, tapos pinuntang barangay, blatter, walang lumalabas po sa amin. Sino po ang nasa bahay nila ngayon? Sa pagkakaalam ko po, silang mag-asawa tapos yung parents nung lalaki. Pero nung pinuntahan niyo, wala po sila? Wala pong lumabas sa amin. Hindi rin, kasi hindi pa po ako personally nakapasok sa mismong kwarto nung, kasi apartment siya eh. Hinatid lang namin sila doon sa labas ng apartment. So hindi ko po alam kung saang kwarto doon. Ang sabi naman po ng barangay, hindi naman pwedeng katukin mo lahat yun. Totoo naman. Para lang malaman kung saan siya doon. Pero sa inyong pagkakaalam, doon pa rin sila umuwi? Doon po. Yun po ang pagkakaalam Kasi ko. kailangan natin, sa lahat ng kaso po kasi, kailangan natin ng address para kung saan ihahatid lahat ng proseso ng korte. Pero to start, kahit hindi pa kompleto ang ating detalye, ang sinasabi ko po is na carnap ang inyong motor. Carnapping po kasi yan kapag ikaw ay kumuha ng isang motor vehicle with intent to gain. No? Minsan nga sa ibang kaso ng Supreme Court, kahit pag joyride lang, ano na yun, carnapping na yun. Dito, malala because he actually exercised the right of an owner, sinangla niya. No? Sinangla niya. At siya ay nakakuha ng pera dito. So definitely there's intent to gain sa pagkuha niya ng motor ninyo.
At pwede nyo siyang kasuhan ng carnapping kung aabot tayo doon. Andun ba po ang interest nyo? Ma'am? Kapag hindi niya po nabalik yung motor, opo. Siyempre, hindi rin ako papayag na ganun-ganun na lang yun. Nasubukan nyo ba pong pumunta kung saan siya nakaposte? Hindi pa po. Si Jonel, lagi na lang nasa iba't ibang post. Yun yung, kasi parang lagi, hindi siya nagtatagal sa isa. Tapos ang pinaka-last lang na sinabi sa akin ng partner niya, bikutan. Oh, palayo na siya ng palayo. Opo. Sa inyong pagkakaalam, siya ba ay nabaon sa utang, sa sugal, sa bisyo? Madami na po kasi siyang medyo kilala na siyang madaming nautangan na tinakbuhan. Lubog na po talaga sa utang. Kasi, ang tag dito yung... Sugal po. Sugal, yun, sugal. Online na mga sugal. Opo. ganyan. Minsan napagsabihan ko na rin siya na, ang lalaki kasi niya tumaya. Sabi ko, tama na yan. Umutang rin sa inyo dati. Isang beses po, kaya nga doon ako isang beses siya umutang, medyo maliit lang naman po, pero nabayaran naman niya. Colonel Uy, magandang hapon po. Sir, alam niyo ba kung saan ang kanyang current posting? Ano po ang kanyang assignment ngayon? Ganito po ang history ni Patrolman Jonel Apaso Abaro. Opo. Siya po ay naka-assign sa Manila Police District. Simula po May 8 hanggang June 2 ay hindi na po siya pumasok. So he was placed under a wall at yes po. And then so kinakaharap po niya yung kanyang awol case at Okay. noong October 31 siya po ay na-reassign dito po sa amin sa regional headquarters under po ng Regional Personnel Holding and Administration section ng R1. Okay. Pero yung po mga tao na yan ay ina-account po ng RHSU at pinaglilinis ng kampo on a daily basis. Okay. Pero ito pong si Abaro ay hindi pa po nagpapakita kahit minsan. Ang huli at sa Manila sigurado hindi rin siya nagpapakita. Opo. Kaya transfer siya rito sa RPHAT. So never pa po namin nakita yang si Patrolman Abaro. Simula po ng May 8, awol na po siya. Po, May 8, hindi na po siya pumasok base po dito sa records natin na nakalap. Okay. May 8. And then October 31, na-transfer na po siya rito sa Bikutan. October 31 lang po. May last known location ba po tayo ni Patrolman Abaro? Pwede ho akong mag-research with regard dun sa kanyang records dito sa atin ng last known address niya. Yes po. At pwede ko pong i-provide sa inyong sa inyo pong mga staff Yes po. para po sa pagpa-file ng kaukulang kung aabot po sa criminal case. Opo. Ma'am Joyce, napa-flag nyo na ba? Napa-red flag nyo na ba ito sa anti-carnapping? Hindi ng pa po, PNP? sir. Gusto nyo ba po? Para Yes hingin po, na? Kasi para ma-alarm at po. least, ma-alarma natin, di ba? Opo. Yun na lang siguro, sir, bukod po sa kanyang last known address according to his PNP Opo. records, baka pwedeng magpa-assist po kami para po Opo. ito ay ma-flag ng ating anti-carnapping. Apo. Pwede po tayo magpunta sa anti-carnapping Yes po. section ng Quezon City Police District sa Karingal para po doon Yes na po po, sir. siya magsampa ng blatter, may magpa-blatter na ang kanyang pong motorsiklo ay nawawala. Tapos kung meron po siyang time pa, pumunta siya sa General Assignment section ng ating ng Quezon City Police District para at least maturuan siya doon ng tamang proseso para Yes po. para makapag-file ng kaso. Yes po. Kasi pulis nga eh. Pero Tama siguro naman na yun pa lang sa anti-carnapping section, alam na nila yung pong ating Tama po. tinatawag na yung pagpapadala ng demand letter. Tama po. Tama po. Kasi sir. mga demand letter, siguro mga 2 demand letter. Pagka talagang he is not responsive dun sa ating demand letter, pwede na po yan ma-file sa court. Tama po. No, tutulungan po namin si Ma'am Joyce Vallena, yung nakuhanan po ng motor, no? Opo. Para dumaan po sa mga proseso opo. na to. At Opo. sir, maraming salamat. Siguro po na lang sa amin, transmit na lang po sa amin yung records ni Opo. Yung Patrolman last known Abaro. address based po sa PAIS natin. Opo, para Tatanungin rin ko po po sa R1. Opo. maservan rin namin later on ng mga nararapat na mga dokumento galing sa piskalya o sa korte, sir, no? Opo. Okay. Opo. Maraming salamat, Colonel Froilan Uy. At kami po ay makipag-ugnayan sa inyo, no? Para Opo. magtuloy-tuloy. Sige po. Okay, maraming salamat. Mga kapitbahay niya, hindi na siya nakikita umuwi. Kasi po, yung bago lang sila dun sa inuupahan. Bago lang. nila. Opo. Kami na bahala. Kikilalanin na lang namin kung sino ba ang landlord niya
Di ba? Kung sino ang pumirma sa kanilang kontrata sa renta, Opo. hanggang kailan ba to, ganyan, para may impormasyon tayo. Pangalawa, ma'am, ang inyong partner, dahil siya, tingin ko naman, siya ang registered owner, no? Ako po. Kayo po ang registered owner. Opo. Kayo po ang tatayo sa kaso. Bakit? Okay po. Kasi bilang registered owner, kayo ang may karapatan magsabi na itong motor ay nakarnap. No? Yes po. Kung binalik sa inyo ang motor, atras niyo ba yung kaso? To be honest, sir, gusto ko sana wag na siyang kasuhan kung sakaling ano niya. Pero kasi nabalitaan ko, hindi lang po ako yung nakuhaan ng motor. 3 motor po ang nakuha niya, nakasabay ko. Ma'am, paano kung manawagan po kayo ngayon? Sabihin natin, mapapanood, maririnig niya to eh. Ano gusto niyo sabihin sa kanya, ma'am? Well, Jonel, minessage naman kita, tapos pati na rin yung partner mo. Ang sabi ko nga, di ba, ibalik mo lang yung motor, okay na sana tayo. Kaso hindi nyo na ako nireplyan, hindi nyo sinasagot yung tawag ko. Ayoko sanang umabot sa ganito kasi naiintindihan ko naman na kapapanganak lang din na asawa mo. Ayokong ma-stress siya. Pero parang hindi mo kasi ako binibigyan ng ibang option eh. Kaya kailangan ko na talagang humingi ng tulong. Ayun, ma'am, tutulungan namin kayo. In fact, baka pwede mapasamahan na namin kayo agad sa anti-carnapping group para mapa-flag na natin. At kung malocate ng HPG or kahit umiikot dito yan sa EDSA ng MMDA gamit ang kanilang CCTV, papagbigay alam namin sa inyo. Okay. Di ba? Hanapin rin natin kung saan saan niya sinangla. Di ba? Opo. Ako, mama, I'll just encourage you, file niyo pa rin yung case. Sige po. File niyo pa rin yung case kasi ang laking bagay nito na mawalan kayo ng motorsiklo ng ilang araw na ngayon. Isang Totoo linggo? po, 10 days. Kahit alam niya na yun ang source of income namin, di kami parang, di ba? Parang kami pa ngayon yung naghahanap ng ibang way para magkumita dahil sa kanya. Ito ang advice ko sa inyo, mama. Pagka binalik niyo yung motor, hingiin niyo rin sa kanya yung araw-araw nakita na nawala ninyo nung kinuha niya yung motor. Bakit? Kasi handa kayo magtrabaho. Pero dahil wala kayong motor at dahil kaibigan niyo siya, hinayaan niyo eh. Hinayaan niyo lang siya. Lugi naman kung balik motor lang at quits na tayo. Sige po. 'Di ba? Pati para na rin dun sa dalawang pinagkahuan niya bukod sa inyo, 'di ba? Opo. Hanapin niyo rin, palapit niyo rin sa amin, ma'am. Opo. Sabay-sabayan natin filean. Sige po. Thank you po. Maraming Thank you po, salamat Atty. rin po. Garrett.